Magandang hapon para mamayang hapon. Okay, sa mga nandiyan sa kanyang mga tahanan, magandang umaga po. Salamat sa magandang umaga. Ito yung laging dapat pinapasalamatan natin tayong mga tao. Laging sabi nga, yung paggising niya sa atin ay sabi nga ay hindi hindi nagkukulang yung Panginoon. Kasi sabi nga, yung iba hindi na ginigising ni Lord. Pero salamat dahil tayo po ay ginising ng Panginoon ngayon. Para purihin siya, para sambahin siya. At sabi nga, yung isang nais niya ay ah, maluwalhati yung Panginoon sa bawat ginagawa natin. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang panguna. Salamat sa Panginoon sa kanyang pinagkakaloob sa bawat isa po sa atin. So, bago ako magsimula, so siguro magbanggit muna tayo ng inyong isang, sa buong linggo nabasa na ah, verse or yung naging blessing sa inyo, verse or quote or thought, yung mga ganong yung naging blessing sa inyo yung verse, hindi lang puro verse, kung ba may nabasa, halimbawa, sa pag, paglabas nyo ng inyong bahay, may nakalagay dun sa isang sasakyan, mahal ka ng Diyos. Yung mga ganong kung meron kang nabasa, kung wala, edi wala. Diba? Sige, isa nga tayo, baka meron. Kung merong verse, so, sige. Sige, muna tayo. Pag na lang tayo para maganda, para mabilis. Pagka wala, di sabihin nyo lang ay wala. Yan. Okay, ready? Get set. Sige. Mga verse. Sino next? Yung mga naka-ready dyan. Yes, Pastor Jam siguro, papaganon muna. Papahingahin muna natin yung bagong dating. Wala? Wala? Doon, meron? May stiling, meron? Meron kang nabasa? Yan. Okay, thank you po. Yung, yan. Ha? No, kahit thoughts, kahit hindi verse.
sa yung nag-blessing sa'yo? Ano pa? Ano pa sa inyo? Ano? Si Rosel. Ikaw, meron ka. Okay, so salamat sa Panginoon, di ba? So, hindi ko alam, every week, meron tayong nakikita na isang magandang bagay or isang magandang quote na minsan yun yung nagpapabigay sa atin ng, sabi nga natin, magpatuloy ka kay Lord, pero mas marami yung mga discouragement. Naniniwala po ba kayo? Pero saan tayo nakafocus? Yun yung isang tanong. So may mga nakikita ka, meron kang nababasa na magaganda, pero mas karamihan ay yung magpapa-discourage sa'yo, yung magpapahina sa'yo, di ba? Pero ang tanong, saan ka nakafocus? Doon sa magpapahina sa'yo, doon sa magpapalakas sa'yo. Palagay, sa personal ano nyo, saan kayo nakafocus? Yung totoo. Ha? Magpapalakas, 1 point. Okay, wag niyo ano yung sarili niyo. Baka mamaya, ano, di ba? Saan kayo nakafocus? Doon sa ano, doon sa sitwasyon. Sige, tinig, doon sa magpapalakas, di ba? Pero ang tanong lagi, ano yung ginagawa mo? Di ba? Yun yung isang makita natin. Kaya, salamat sa Panginoon. Sabi nga, sa araw-araw, meron tayong Bible reading, meron tayong journal. So, yun yung isang makita natin. Plus, sabi nga natin, may nabasa ka na maganda. So, hindi ko lang kung yun yung tinatandaan or binalampasan. Ako nung ano, may nakita ko sa Facebook, si Jesus Christ, binitbit niya yung isang ano, yun, share ko nung ano nung aming, kahapon ba yun? Binitbit niya yung isang tao. Sabi niya doon sa isang tao, halika dito, hindi ko ninanais na ikaw ay, yun, yung Biblia ay ano, yung debate ba? Yung wag mong ipagdebate yung aking mga salita. Ang gusto ko ikaw ay magbahagi ng aking salita. So, yun yung isang nakita ko na ano, na sabi ko nga ay, kumbaga minsan, hindi mo naman ano, pero matatandaan mo dahil yun yung ano, di ba? Kasi minsan tayo, yun yung isang nagiging ano uh, although magaling tayo sa salita ng Panginoon, pero sabi nga natin, yun yung isang dapat, yung salita ng Diyos, hindi debate, kundi yun yung maibahagi si Kristo. So, yun yung isang makita natin. Okay, so, sa ating pag-aaral, so, sa sandaling panahon, so sabi nga natin, yung ating pinag-aaralan ay yung pagbabalik ng Panginoon dito sa mundo na ito. Diba? So, hindi ito yung rapture ha. So, natapos na yung rapture. Kumbaga, sabi nga natin, ito yung second coming na ng Panginoon na huhusgahan niya na yung buong sanlibutan o yung buong mundo. So, pinag-aralan natin nung nakaraan, yung sabi nga natin, unang-una, yung rapture, kukunin ng Panginoon yung lahat ng mga mananampalataya, dadalhin doon sa ano. Then, ang next ay yung tribulation, di ba? So, ito yung next, after ng tribulation, so ito yung Jesus return to the earth. Para ano? Kasi minsan, iniisa na lang natin yung coming ng Panginoon dito ay yung rapture, pagkatapos wala na. So, kung ating makikita, so yung rapture, tribulation, then yung second coming ng Panginoon para kumbaga ikukulong niya na o tatalunin niya na yung mga uh, ano yung dalawang nakita natin sa Revelation chapter 13? Antichrist at saka false prophets. So yun yung kanyang uusigin dito, yun yung mga kanyang makukuhanin at ilalagay, tatapon doon sa kanilang lalagyan, sa kanilang pupuntahan. At yung mga mananampalataya na nanatili, di ba? Sabi ko, mga hindi nagpatatak ng ano yun?
Mark of the beast. So ano yung mark of the beast? Yung 666. So saan yung tatak? So dito, kung inyo makikita, 'di ba, sa Facebook, meron ng nagpapalagay ng mga chips. Hindi Mr. Chips ha. Hindi yung mga kumbaga may mga chips na, 'di ba? Ewan ko, hindi ko na ano yung kung saang mga lugar eh. Meron ng ano, kumbaga yun na yung ginagamit nila. Nakita ko nga yung ano eh. Hindi ko na cellphone nandito. Parang meron lang siyang isang gadget. Ang pinipindot niya na, nakadikit na dito. Oo, nakita niyo ba yun? So sabi ko, grabe talaga katindi na ng technology. Ito na yung sinasabi ng Biblia. Diba? Na biro nyo, wala ka nang dala. Kumbaga parang may mga connection na dyan sa katawan mo, mga katawan ng tao, na dyan na lang. Di ba dati sa ano pa, yung screen, yung ginagano mo, nakikita nyo si Bay- Gatsensa? Kuya Kim. Di ba, pagka nagre-report siya ng ano, ganon, yung malaking ano, tapos ginaganon doon. Eh, doon, sa cellphone na, ang ginagawa ng cellphone, yung braso, pero may nakadrawing dyan na, ano, na cellphone. Ganon katindi yung mga technology sa mga panahon ngayon. So, yan po yung mga nakalagay sa banal na kasulatan pag dumating po yung panahon. So, dito po sa ating ibinibigyan ng pansin, sabi nga, yung pagbabalik ng Panginoon dito sa mundong ito, ang isa sa lagi nating nire-remind. So, sabi nga, sa rapture, wala na yung mga mananampalataya. Lagi kong inaano sa inyo yan, wala, kung tayo ay talagang ah, nasa Panginoon, ginawa mo yung kalooban ng Panginoon, so sabi niyan, yung nais ng Panginoon, hindi ka na makasama doon sa tribulation. Di ba? Kasi, nung last Sunday, tinanong natin, anong paraan yung gusto mo? Sa kamatayan, sa rapture, sa tribulation. Diba? May mga ganong sitwasyon na mangyayari sa atin dito eh. So, meron ba sa kamatayan, iba sa rapture. Hindi ko alam kung meron sa tribulation eh. Meron ba na gano'n? Tribulation na. Ibig sabihin, hindi nakasama dun sa rapture, kung na yung tribulation. Pero gusto niya lang subukan, hindi nagpatatak ng mark of the beast para ano, kumbaga may mga ganong, kumbaga, parang minsan binibiro. Diba? Pero hindi, kumbaga sabi ni Lord, hindi ito biruan eh. Ito ay isang katotohanan na mangyayari mula sa salita ng Panginoon. Kaya dito, ipinakita ng Panginoon, sabi niya, on that day, the Lord will protect every Christian, yung mga naniwala sa Panginoon. Yung mga, sabi nga, ay lumapit sa Panginoon. So, isa sa makita po natin, according to Zechariah, di ba, nung nakita natin, so ano yung naging respond ng mga tao sa sinulat na ito? Ano yung makita natin ginawa ng Diyos dun sa mga tao? Diba? So isa sa makita po natin kung paano sinasabi ng Panginoon sa bawat mga tao kung anong mangyayari, kung anong gagawin. Diba? Kung hindi pa rin tayo naging aware dun sa mga sinasabi ng Panginoon mula sa salita niya, eh sabi nga tayo may problema. Diba? Yung tao ang may problema. Dahil hindi niya pinakinggan yung mga sinasabi ng Panginoon. Kaya pagdating ng huling panahon, yung judgment, so walang pwedeng sisihin kundi yung sarili. Kasi binigay na sa ating lahat eh. Sabi nga, 'di ba? Sabi nga doon, yung nakatanda doon sa mayaman at saka kay Lazaro, 'di ba? So nag-uusap sila. Sabi niya, Lazaro, baka pwede mong puntahan yung aking mga 5 kapatid. Saka yung aking tatay. Pwede mo, sabi ng Panginoon, hindi na pwede. Diba? Anong sagot ng Panginoon? Nandun yung mga salita ni Moses, yung mga sinabi ni Moses. Yun yung kanilang sundin. Kaya sabi nga natin, sa pagdating ng ganung panahon, makita natin kung paano magsasabi yung mga tao na sayang. Diba? So yun yung sana hindi mangyari sa atin. Biro nyo, every Sunday dito tayo, may Bible reading tayo. Baga, hindi tayo magiging assuming Christian, kundi nandoon yung assurance natin bilang isang mananampalataya. Kasi ang isa sa makita po natin, ang laging sinasabi natin, ay kung paano mo sinunod yung will ng Panginoon, kung paano mo nirepent yung mga ginagawa na meron tayo dito sa mundong ito na hindi kaya-aya sa Panginoon. Kaya isa sa makita natin dito,
na laging ipinapaalala ng Panginoon. So, sinabi sa banal na kasulatan, ito yung simula, nasabi nga natin, yung Great Tribulation. Itong panahon na ito. So, ang tanong, sabi nga natin, ay gusto pa ba nating ma-experience yun? Ang sagot doon ay wala siguro sa atin dito. Kahit sinong tanongin natin. Kahit tanungin mo dyan sa labas, ayaw nang ma-experience yung Great Tribulation. Pero, ito yung nakadesign. Ito yung mangyayari. Ito yung gagawin. Kaya nga, isa sa maganda na itinuro sa atin ngayon, yung pinag-aaralan natin no, every Sunday preaching, na yung doctrines ng Panginoon, no, na isa sa makita po natin kung paano yung dapat gawin at paniwalaan natin para makasigurado talaga tayo. Kasi maraming mga Christian yung assuming. Sinabi, tumanggap na sa Panginoon, pero nandun pa rin nakaharap doon sa kanilang ginagawa. Yun sa dati pa rin. Pero, tinanggap ko yung Panginoon. Diba? Pero doon pa rin nakaharap. So, hindi, yun yung sabi ng isang tagapagturo na assuming Christian. So, ang kailangan natin, sabi nga natin, yung sumunod doon sa kalooban ng Diyos. Diba? Lagi natin nire-remind, Matthew chapter 7, 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, tanongin natin sarili natin. Huwag mong tanongin yung katabi mo. Tanongin mo yung sarili mo. Tanongin mo sarili natin. Sumusunod ba ako sa kalooban ng Diyos? Diba? Kung ang sagot mo ay sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, sa tulong at biyaya niya, so hindi na natin mararanasan yung great tribulation. Diba? So, ito yung last part sa Revelation chapter 19. So, meron akong assignment sa inyo. Diba? So, may mga symbolism yung passage na ito. So, na-identify nyo ba yung real event? Kung ano mangyayari sa future time? Ito, wala na tayo, sabi ko, di ba, sa tribulation. Pag bumalik si Kristo, sama yung kanyang mga anghel, para tipunin yung mga false prophets at antichrist, para ikulong nila doon sa bottomless pit. So, sabi nga natin, ito yung isang pinakamagandang mangyayari sa buhay ng isang nakay Kristo. Diba? Hindi na kasama doon sa condemnation. So, Revelation chapter 19. So, siguro sige, big group na lang tayo. I-discuss lang natin. So, nabasa niyo po ba yung Revelation chapter 19? So ano po yung mga major event or real event na nangyari diyan sa future time? Revelation chapter 19. Sino pong nakabasa ng Revelation chapter 19? Ay, wala. So ano po yung isang nakita ninyo na mga real event? Diba? Actually, hindi pa nangyayari. Pero ito, di ba, sabi nga ng banal na kasulatan, ito yung mangyayari. So makikita natin dito yung mga real events o major events na mangyayari doon sa future. Sige, sino po yung nakabasa na? Pwede pong i-share ninyo yung inyong nakita dyan ng mga major events. At ano itong mga major events na ito? Para marinig tayo sa ano. Sino ba nakabasa? Sabi ko. Binasa ko lang po, pero ang lalim eh. Yung isa pong nakita ko, yung isa, yung the marriage supper of the Lamb. So, ayon dun sa na-research ko, ayon dun sa search na nabasa ko, yung marriage supper of the Lamb, yun yung time na nung bawat mananampalataya o bawat kumilala, nagtiwala sa Panginoon, ay makakasama na ng Panginoon. Kasi ngayon, di ba, parang dun po sa in-illustrate doon sa nabasa ko yung sinabi ng Panginoon Jesus doon sa mga parables niya, di ba? Meron doon yung yung sa
parables of the 10 virgin, di ba? Yung sabi niya, yung may lamp, yung 5, yung parang prepared sila. So, isa doon sa nakita ko na yung marriage supper of the Lamb, tayo yon na makakasama natin yung Panginoon doon sa time na yon. So, yun yung isa sa nakita ko. And then, sabi ni John, di ba? Yung nakita ni John, yung what will take place. Sabi niya, nakita ko na rejoicing yung mga tao doon, and the 24 elders and the 4 living creatures. So naalala ko po, sabi doon, 'di ba, sa napag-aralan natin nung nag-ano si Pastor James, sabi niya sino yung 24 elders? Kumbaga, dadating yung panahon mababasa din natin 'to ulit dahil sa Bible reading natin. So yung 24 elders, sabi ni Pastor James, nagre-represent ng sabi po doon, yung 12 tribes at saka yung 12 apostles. So, di ba, yun yung 24 elders. So, yun po yung isa sa nakita ko lang, yung marriage supper of the Lamb. Okay. So, yun, di ba? Isang event. Yan, makikita natin ito sa Revelation chapter 19. Okay? Para pa kayong nakita dyan, nabasa, share nyo lang. Para at least, kasi dapat i-group ko kayo ng dalawa eh. Pero, mas maganda yung, na tayo, para isa lang. Lahat. Akin, Pastor, ito, kuhan ko lang hindi ko naman masyado pang natuan ito, pero may bahagi ko lang sa verse 9 hanggang sa 10 ng 19. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Idinugtong pa niya ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Kung sa akin lang, sa aking pananaw, yung mga inanyayahan, sumunod sa kalooban ng Diyos, ito yung nandyan sa kanyang harapan. At saka dito naman sa verse 10, nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin iyan. Ako may alipin tulad mo at tulad ng iyong mga kapatid na nagpapatutuo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo sapagkat ang patutuo tungkol kay Jesus ang diwa ng propesya. Ibig sabihin, maraming mga religion na nagkakamali dito dahil nga gumagawa silang mga ngayon, sinabi dito, sabi nga ng anghel, huwag akong luhuran mo. Sabi ng anghel, dahil ako din ay utusan lang. Ibig sabihin, hindi karapat-dapat sambahin. Sinasabi ng anghel, hindi, yung Diyos lang ang sambahin mo. Kasi parehas tayo sabi ng anghel, parehas tayo na alipin ng Diyos. Pati yung mga kapatid mo mga propesya, yung mga propeta ng panahon, parehas tayo. Dapat ang Diyos lang ang sambahin. Sabi ng verse 10. Yan lang po. Okay. So, actually, nandiyan yung marriage of the Lamb. Diba? So, isa sa makita natin na yun yung isang parte ng event doon sa Great Revelation. Yun yung isang makita natin. Okay, meron pa kayong mga nakabasa ng Revelation chapter 19. Sigurado may nakita kayo dyan na event. Gusto nyong share bawat isa sa atin na sa inyong pagkaunawa, pagkaintindi. Wala kayong o nagbabasa pa?
Araran? Araran? May ara pa? Yun yung lang ano, yun yung nakita diyan. Yun yung sabi nga, yan naman ay salita ng Panginoon. Kaya hindi naman galing sa atin yan, galing yan sa Diyos. So, binigyan tayo ng wisdom ng Holy Spirit para maintindihan, maunawaan natin. Kasi pagdating ng panahon talaga, sabi nga natin, ay mangyayari ito at mangyayari. Kasi ito yung isang nais ng Diyos na makita. Yung kanyang plano, yung kanyang purpose, diba? Bakit niya ginawa ito. Yun nang nakatapos, magbasa ng Revelation chapter 19. Natapos yun na? Wala pa. Maganda sana kung grupo natin. No? Wala na? Wala na kayong gustong ano? Wala kayong nakitang major event dyan? Ikaw? Sige. Saan yung mic natin? Ano po, yun dun sa verse 11. So, sabi ko dun yung the rider on a white horse. Kumbaga ito na yung second coming ng Panginoon. So, sino yung nandoon na nakasakay. No? So, yun yung isa sa nakita ko. And sabi nga, yung Panginoong Jesus, yung nakasakay, doon sa white horse na yon, meron, alam ko yung white horse, sabi doon, uh, symbol ng purity. No? So, yun yung isa na nakita ko, nabasa ko din. And then, sabi nga, kahapon, sabi ko sa kanya, ano pala, no? Kasi iniisip ko na pagdating ng panahon na ang Panginoong Jesus ay babalik para harapin yung Antichrist at saka yung mga false prophet. Akala ko talaga yung, sabi nga, yung battle na magsasagitan sila. Pero sabi dito, sa verse 13, he is clothed in a robe deep in blood, and the name by which he is called is the word of God. Akala ko yung battle na magpadahan. So, hindi pala. So, sabi doon, yung gagawin ng Panginoong Jesus during sa pagharap ng Antichrist para ikulong is through the word of God. So, yun pala yung ano na nakita ko doon. Sabi doon sa 20, and the beast was captured, and with it the false prophet who in its presence had done the signs by which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worship its image. These two were thrown alive into the lake of fire that burns with sulfur. So, yun po yung isang katotohanan na kapag tapos kukulong ng Panginoon yung Antichrist dun sa bottom left pit, dadating yung panahon na sila po ay itatapon na doon sa lake of fire. Okay. So, thank you very much. Ano pa? Ano pa kayong gustong na nakita dyan sa Revelation chapter 19? Na real event. Okay, so isa sa makita po natin, sabi nga, the coming of the Son of Man with power and great glory. Kaya sabi dito sa verse 15, diba? Pero ang isang event na makita natin dito, na unang-una sabi nga natin, the heavens are opening, a right called faithful and true. Diba? So, sabi nga, ang Panginoong Jesus, babalik sa dito, nakasakay siya doon sa kabayo, white horse, kasama yung kanyang mga angel, para, yun nga, tinanong niya ako, sabi niya, ano ba yung gera dyan? May mga baril-baril ba dyan? May mga espada ba dyan? Pero tingnan niyo yung verse 15. Tingnan po natin yung verse 15. Nasabi doon, pakibasa po, verse 15. Para ano. Verse 15, Revelation 19.
Di ba? Kung wala yung Holy Spirit, di mo maintindihan kung ano yung sinasabi. May lalabas na tabak. Kung literal mo yun. Kung literal mong iintindihin, unawain, wala yung Holy Spirit, may lalabas na espada doon sa bibig ng Panginoon, di ba? Pero hindi yun eh. Yung sinasabi nga, yung Word of God, yun yung makikilaban doon sa mga false prophets at saka antichrist. So, sabi diyan, titipunin lahat yung false prophets at saka ang antichrist. Hindi mga antichrist kasi isa lang, sabi sa Bible, isa lang yung antichrist eh. Kasi minsan, yung jablo, mga jablo, di ba? So, kung iintindihin natin, isa lang ang jablo. Di ba? Isa lang si Satanas. Di ba? Pero marami siyang, ano yung isang kasunod? Ano yung, ha? Ano yung alagad? Sino yung alagad niya? Demons. Yan. Marami yung demons. Pero isa lang yung jablo. Kasi minsan pinag-iisa eh. Di ba? Ay, ikaw. So yung demons, marami. Yan yung mga nandiyan sa tabi nyo. Huwag nyo tingin yung katabi nyo. Hindi nyo nakikita, di ba? Na nagbulong-bulong. Diba? So yun yung isang makita natin. Yung mga sumasabit doon sa mata, di ba? Kaya sabi nga, pagka tukuran nyo ng chopstick para malaki-laki. So isa sa makita po natin, sabi nga natin, ang titipunin mula sa lalabas sa bibig ng Panginoon ay yung mga false prophets at saka si Antichrist. So sabi dito, ito yung isang event na mangyayari. So ang tawag dito, sabi niyan, so una-una, di ba nakita natin yung pag-enter ng Panginoon dito sa earth. So sabi nga, ang isang makita natin, the coming of the Son of Man with power and great glory. So walang makakapigil. Diba? Kahit sino. Then, ang tawag po dito sa mga event na ito, sabi nga natin, yung Battle of Armageddon. So ito na yung isa sa makita natin na mangyayari. Kaya yung isang last part dito sa event, yung sa verse 20, yung makibasa po, verse 20. Ito yung isa sa makita natin. Dito sa earth so kasi meron pang mga susunod eh. So isa sa makita po natin sa verse 20, ito po yung pagkalabas ng mga salita ng Diyos sa bibig ng Panginoon. Ito yung mangyayari. So verse 20, pakibasa po. Sino ang nakakita? So, sabi nga natin, itatapo na sila doon. Pagkatapos ng yung battle na yun. Kumbaga parang parang sa dagat, di ba? Pagka yung isda na ano to, natapunan ng lambat, di ba? Naalala ko yung sa amin yung bansag sa amin. Papakol eh. Alam niyo yung papakol? Yung isda. Yung pakol yata dito. Pakol. Yun ang bansag sa amin eh. Kasi merong kanuping, yung bawat bahay doon sa amin, magkakasunod yun eh. Yung bahay namin, papakol, yung kabila, tambakol, tapos kanuping. Yun yung mga bansag. Hindi ko lang kung bakit, hindi ko na talang ilolo ko eh. Hindi ko lang kung bakit ganun yung mga bansag. Kaya minsan, pag nagtitipon-tipon kami, yung mga, di ba, mga papakol. Sabi niya, huwag kayong magtipon-tipon, baka mahagisan kayo dyan ng sabog. Yung mahagisan kayo ng dinamita. Walang matira sa papakol. Kaya hiwa-hiwalay. Kaya pagka hiwa-hiwalay daw. So, isa sa makita po natin, dito, walang makakatakas. Diba? Dito sa panahon na ito, event na ito, yung Battle of Armageddon, walang makakatakas dito sa mga ito. Diba? So, ito yung isang makita natin. Kaya, yung nais ng Panginoon, sabi nga, malaman natin yung bawat pangyayari o bawat gagawin ng Panginoon dito sa mundo pong ito. Kasi minsan, di ba sa atin dito, hindi ko alam eh. Diba? So ngayon, sabi nga natin, hindi na tayo pwede magsabi na hindi natin alam. Sabi nga, sa sitwasyon na meron po sa atin sa mga panahon ngayon, ito yung isa sa dapat yung mga tao ay
kinikilala talaga yung Panginoon kung sino siya. At makita natin kung paano nila bigyan ng pansin sa buhay ng bawat mga tao. Kaya sabi nga, salamat sa Panginoon dahil may ganitong mga warning. Paano kung wala? Dire-diretso na. Diba? Nandun tayo sa yung normal dati, di ba? Yung normal, kumbaga parang okay na eh. Kumbaga normal lang eh. Tapos biglang, di ba? Kaya nga salamat sa Panginoon for 5 months na. So nandun yung sabi nga natin na naiisip sana ng mga tao, ito yung isang pinaparamdam ng Diyos. Isa sa mga warning ng Panginoon para yung mga tao ay manumbalik sa Kanya. Diba? So isa sa makita po natin na kung yung tao ay hindi nakinig do sa warning, diba? So wala na siyang ibang sisisihin kundi yung sarili niya. Kaya sa atin, sabi nga natin, sa panahon natin, nalaman natin yung salita ng Panginoon, nalaman natin yung nakita ni John. Sinabi niya dito sa Revelation, na makita po natin na ito yung mangyayari. Pagdating ng panahon na nakasama pa tayo dito sa tribulation. So wala nang pwedeng sising kundi ikaw lang. Diba? So sabi ko nga, yung warning sa atin, kung sakali man, di natin alam. Di ba? Ikaw lang nakakaalam. Hindi mo pwedeng sabihin sa katabi mo, ikaw makasama ka sa tribulation. Ikaw makasama ka sa rapture. Di ba? Ikaw at saka yung Diyos lang yung nakakaalam. Kasi yung sarili mo, alam mo yung sarili mo dapat eh. Sino bang sasabi din, ay hindi ko alam yung sarili ko. Kaya minsan hahanapin ko pa yung sarili ko. Kaya parang sarili mo nga yan, hahanapin mo pa. Di ba? Parang ang hirap naman. Actually, pag may nagsasabi sa akin ng gano'n, parang ang hirap intindihin. Pero kung yun yung kanyang yan, kung yun yung kanyang naramdaman, ang hirap, ay, yun yung sa kanya. Pero ako, kung sasabihin sa akin na, hanapin ko muna yung sarili ko. Ano, nawawala yung sarili mo? Ha? Nawala. Yung sira ulo siguro, baka. Di ba? May mga ganong sitwasyon. Pero yung ikaw ay, dyan, hanapin mo yung sarili mo. So, anyway, so isa sa makita po natin, yung nais ng Diyos na makita po sa atin ay malaman yung mga events pagdating ng panahon. At ito yung mga warning sa panahon ngayon. Diba? At kung hindi tayo maniwala dito sa mga warning na ito, sabi ko nga, medyo parang bumabalik tayo sa normal. Diba? Pero yung iba, Manila, ECQ pa rin, ECQ na naman. Sa Mindoro, ganun din. Kaya nung isang gabi, mag-uusap kami ng isa sa kaibigan ko sa Mindoro, wala silang na naman ngayon sa church. Kumbaga, parang na naman sila, yung online. Diba? Sabi ko, salamat sa Panginoon. So, itong ganito, gagawin na lang natin. Sabi nga, may mga ganitong pag-meeting tayo dito sa church. Kumbaga, mga training, yung para malaman natin kung ano yung mga mangyayari. Diba? So, darating yung panahon talaga, babalik na naman sa ganito. Hindi man pandemic hindi man COVID na 19, mga COVID-20 na. Diba? Hindi natin alam eh. Kaya ang gawin natin, sabi nga natin, habang nandito tayo, so tinitrain na natin yung sarili natin. Tinitrain natin yung isip natin na gawin yung nais ng Panginoon sa bawat buhay natin. At isipin natin lagi, pagdating ng panahon, hindi na ako kasama sa Great Tribulation. Kasi nakasama na ako doon sa rapture. Or nung namatay ako, kasama na ako ng Panginoon. Diba? So yun lagi yung tatlo na yun. Kung ikaw ay mauna na ngayon, tayo ngayon, o sino man sa atin, siguraduhin mo na makakasama tayo doon sa kaharian. Or tayo abutan ng rapture. Diba? Siguraduhin natin na pagtunog ng trumpeta, diba? Kasama tayo ng Panginoon. So ito yung isang pinakamaganda na habang hindi pa dumadating yung panahon. So kung sakali man, diba? Nakasama tayo doon sa tribulation. Kung sakali lang hindi natin sabi ko, ikaw at saka Diyos na nakakalam. Kung sakali man, ang isang reminder sa atin, wag kang mapatatak ng mark of the beast. Ng 666. Kahit anong mangyari. Diba? Dahil yun yung isang grace pa ng Panginoon. Kumbaga yun yung last grace ng Panginoon sa atin. Diba? Huwag kang magpatatak. Kasi sabi ng Panginoon, baka
pag nagpatata ka, sure, bro ka. Diba? Na wala ka ng pag-asa. So, pero bago mo magawa yon sa panahon na yon, punong-puno ng hirap. Kaya nga great tribulation eh. Diba? Kaya kung sinong gusto sa atin yung challenge na yon, sige nga, susubukan ko nga. Madali lang yun. Madali lang yun. Wag kang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Diba? So, yun lang simple. Magsusundin yung kalooban ng Panginoon. Pero, kung aabot ka doon, kung abutin ka ng kamatayan, dito ka na agad sa impyerno, sorry. Kaya, kumbaga, wala tayong kumbaga, yung choice natin lagi, dapat, sa panahon na to, gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Wala tayong ibang choice na pwedeng. Kasi, hindi ka naman sigurado kung aabot tayo sa rapture. Hindi ka sigurado, abot tayo na, kung unahan tayo ng kamatayan. Diba? Ang siguraduhin lang lagi natin, yung pag natapos tayo dito sa earth, diba? Pag natapos tayo dito sa earth, ang siguraduhin natin, doon tayo sa heaven. Yun yung isang makita natin. At ito yung sinasabi ng banal na sulat. Okay? So, I hope, sabi nga natin, ito yung isang reminder about sa atin. Jesus returned to the earth. So, sabi diyan, pagbalik ni Kristo, ano yung kanyang daladala? Power and glory. Then, ang sabi diyan, pagdaladala niya yung power and glory, yung battle of Armageddon. So, sa pamamagitan ng ng salita ng Diyos. Magagather yung lahat ng mga false prophets and antichrist. So, yun yung isang makita natin. So, next week, pagkatapos na tayo sa Great Tribulation, tapos na tayo sa Battle of Armageddon. So, makikita na natin yung future earthly kingdom naman. Sino po yung doon sabi doon, wala nang sakit, wala nang COVID, wala nang hirap, hindi ka na magtatrabaho palagay ko doon eh. Wala nang iyak. So, sino po yung nag-aasam-asam nun? So, ako talagang tinitingnan ko na yung future. Sabi ko nga, Lord, tulungan mo po. Habang nabubuhay ako dito, ay gawin ko yung kalooban mo. So, yun yung isang Kasi, doon lang natin makikita yung future ng Panginoon sa bawat buhay natin. Okay? So, hanggang doon po tayo. Ngayon, meron po kayong tanong o karagdagan dun sa atin. So, nakita na natin yung mga, sabi nga natin, yung rapture, yung tribulation, yung great tribulation, second coming. So, yun po yung isa. Actually, napag-aralan na natin. Pero sabi nga, nire-remind lang tayo palagi ng Panginoon sa bawat nangyayari sa bawat buhay natin. Kasi minsan nakakalimutan natin. Kaya nga makita ang doon, nung time ng ECQ, so salamat sa Panginoon kasi nag-gather yung mga family. Pero ewan ko ngayon, ang time ng GCQ, kung nag-gather pa rin. So yun yung isang dapat, MGCQ. Kasi ang sunod doon sa MGCQ, hindi ko na alam kung ano pa. So, may new normal. So sana, sabi nga natin, nung time ng nag-ECQ, nag-gather yung family hanggang MGCQ, GCQ, MGCQ, nandun pa rin yung gathering ng family. So, hindi sana nawawala. Yun nandun yung fellowship, yung prayer, at yun yung aking, kumbaga, batas na doon sa bahay namin. Kahit kami ay hindi na magkakasama pagka Friday, nasa bakery mga bata, through messenger, chat ba yun? Video chat. So, doon kami, kahit nandun sila, nandun kami sa bahay. So, sabi ko, kahit nasaan tayo, basta mayroong connection, magagawa natin. So, yun po yung isang MGCQ namin. So, kahit magbalik sa normal, hindi ko alam kung babalik pa sa normal di ba? Abnormal na talaga siguro yung natin yung ating mundo di ba? Baga, marami ng mga gustong gawin yung mga tao, marami ang gustong maipatupad, yung iba naman ayaw. Kaya nga sabi nga, yung iba gustong tumutulong na, binabatikos pa, di ba? May mga ganyan, parang hindi na natin talaga maintindihan. Kaya, ang tanong ay, tayo ba ay handa doon sa mga mangyayari
sa mga susunod na panahon. Kung hindi ka handa, kailangan sa simula pa lang ngayon ay maging handa. Okay? So, ganito